What's up mga idol? So ayan, sila Vlog. Good morning. Paalis tayo mga idol, pa-Boracay. Videoan lang natin mga idol para may memories tayo. Wala natin tigisa tayo, bali magsusubat muna tayo. Timbang kasi 7 kilos lang yung ating bagahe. Meron tayong, baliktad lang, 6.61. So good siya mga idol. Ayun mga idol, hindi na tayo nakapag-video kasi nagmamadali na rin tayo, baka malate tayo sabay. Sinabayan pa ng ulan kaya hassle talaga. So bali yung video natin na to mga idol, nasa airport na tayo, ayan makikita nyo. Bali kasi nag-commute lang kami mga idol, tapos pagdating sa Manila, grabe yung mga traffic. Kasi nga mga idol, baha-baha na sa daan. So talagang napilitan pa nga kami bumaba mga idol kasi para makapag-grab kami papuntang airport. Kasi nga kung hihintay namin ng bus mga idol, talagang sobrang traffic, hindi kakayanin. So ayun mga idol, umabot naman kami kaso nga delayed naman yung flight namin kaya mas nakapagpahinga pa kami. Bali mga idol, 3 hours yung delayed ng flight kasi nga naulan. Pero all goods naman na yun mga idol. So ayun nga mga idol, sa mga nagbabalak nga pala mag DIY dyan. So syempre alam mo na sa mga walang masyadong malaking budget. Yan mga idol, bibigyan ko nga pala kayo ng idea dito kasi kami sobrang DIY lang talaga to. So unang ginawa namin mga idol, bali nag-book lang kami ng ticket na karaang taon pa. Mag-abang lang kayo mga idol sa piso sale ng Cebu Pacific para syempre mga idol mas makamura kayo sa ticket. Kasi nga mga idol, sobrang mahal talaga kapag malapit lang yung date na pinili nyo. So ayun nga mga idol, after nyo makapagpabook, kapag yung araw na mismo ng flight nyo, dapat 2 hours before mga idol ng flight nyo, nasa airport na kayo. Pag domestic ang flight nyo. Tapos mga idol, kapag pasok nyo sa loob, mag-check-in agad kayo para makuha nyo agad yung boarding pass. Kasi nga mga idol, nagsasara yun. So ayun, after yun mga idol, pwede na kayong kumain or mag-picture-picture. At kapag wala naman na kayong mga gagawin mga idol, pwede na kayong pumunta sa immigration. So doon naman mga idol sa immigration, i-check naman yung mga baggage nyo, i-scan yung mga laman nyo. At payo ko lang nga pala mga idol, kapag may mga dala kayong liquid, yung mga lotion, shampoo, hindi lalagpas ng 100 ml. Kasi kapag over 100 ml yan mga idol, talagang kukuhanin nila kahit hindi pa yan puno mga idol, kahit paubos na yan. Bali kasi nagbe-base sila mga idol sa lalagyanan, hindi sa laman. So after nyo makapasa sa immigration naman mga idol, pwede na kayong pumunta sa mga gate nyo na makikita nyo naman yan sa boarding pass nyo. Direct your attention to your cabin crew who will demonstrate the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seatbelt. To fasten, push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose end. To unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. In case of water landing, your life vest is under your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. Ayun nga mga idol, mabalik tayo sa kwento. Bali kasi sa amin, TBA yun nakalagay. Kasi nga delayed yung flight namin, wala pa yung aircraft. So makikita nyo naman yan sa mga screen dyan sa airport kung anong oras talaga yung flight. So kapag alam mo na yung gate number mo mga idol, maghintay ka na lang doon kasi may by group pa nang tinatawag yun para pumasok na sa aeroplano. So ayun, after nyo, aalis na kayo, uupo ka na lang, hahanapin mo yung seat number mo na makikita rin sa boarding pass. Bali mga idol, ito, paalis na kami sa NAIA Airport. Bali nga pala mga idol, bababa kami sa Roas City, Capiz. Kasi nga mga idol, magsa-side trip muna kami ng Roas bago kami mag-Boracay. Pero nasa sa inyo naman yan mga idol, kung pupunta kayong Boracay, meron namang airport sa Katiklan. So doon talaga bumababa yung mga idol yung papuntang Boracay. Kasi nga mga idol, wala talagang direkta sa Boracay, walang airport doon. So bali mga idol, kapag babaan nyo ng Katiklan Airport, so sasakay na lang kayo ng van, tricycle. Papunta naman kayo mga idol sa Jetty Port o kaya sa Tabon Port. So ayun na, sasakay na lang kayo ng boat doon papuntang Boracay. Abangan nyo na lang yung day 2 naming video mga idol para makita nyo kung paano yung process. So bali nga, dito sa amin, sa sitwasyon namin, nagpunta muna kami ng Rojas kasi nga gusto muna namin mag-side trip. So bala kasi muna namin mag-ikot-ikot sa Rojas. Then mahilig din kasi kami mag-ride mga idol gamit yung motor. So ang plano talaga namin, magmumotor kami Rojas to Katiklan. Kasi nga mga idol, malayo-layo din yun, kaya talagang joyride. Makikita pa namin na maayos yung mga tanawin simula Rojas hanggang Katiklan. Pero dahil nga, ayun nga, nag-uulan, na-delayed yung flight, bali ang lapag namin sa Rojas mga idol ay late na. Kaya kinancel na lang namin yung motor kasi nga hindi na rin naman makakapag-ikot-ikot ng Rojas. At kinabukasan ng umaga mga idol, bibiyahin na rin naman kami papunta ng Katiklan. At ayun nga, nag-uulan kaya mas pinili na lang na talaga naming mag-commute para din naman relax kami at safe. So ayun nga mga idol, abangan nyo na lang yung day 2. Papakita ko sa inyo dun yung process kung paano sumakay from Rojas to Katiklan. Boss, nangunguha ng piatos.
So ayun nga mga idol, nandito na tayo sa Rojas Airport. Ayan, makikita nyo, maulan talaga. Iniwan akong daya eh. Ayan daw. So mga idol, nakasakay na tayo. Bali, papunta na tayo ng Rodolfo Suits. So bali mga idol, dire-diretso lang tayo dyan kasi nga nakabook na tayo sa Klook. Ayun mga idol, pasok na tayo. Ayun mga idol, standard room lang yung kinuha natin kasi one day lang naman tayo dito sa Rojas. Ayan, ayun ang bed niya. Ito yung CR. CR. Malaki Siyempre, rin naman ito. CR check. Yan, meron shower dyan. Then, ito yung bowl. And yung sink ng mga idol.